LeBron James Lakers agad ang unang kalaban kapag pumirma sa Warriors. At pagbabalik ni Klay Thompson sa Warriors nalalapit na. Mga ka-Dub Nation, may inilabas ng malaking balita ang Golden State Warriors. Opisyal nang inanunsyo ng koponan ang kanilang unang preseason game para sa 2026-27 season. Pero ang mas nakakakaba, posibleng ito rin ang maging unang laro ni LeBron James bilang Warrior kung tuluyan siyang pipirma sa Golden State. At ang mas matindi, makakaharap agad niya ang dati niyang koponan, ang Los Angeles Lakers. Opisyal nang inanunsyo ng Warriors na bubuksan nila ang kanilang preseason campaign sa October 6 laban sa Los Angeles Lakers sa Chase Center. Kung sakaling matapos na ang free agency ni LeBron at piliin niya ang Golden State, ito agad ang magiging unang laban niya bilang Warrior. At hindi basta kalaban, kundi ang mismong kopo ng kanyang iniwan, isang napakalaking storyline na siguradong aabangan ng buong NBA. Pagkatapos ng Lakers, haharapin naman ng Warriors ang Sacramento Kings sa Oktubre 10 at pagkatapos Portland Trail Blazers sa Oktubre 16. Lahat ng preseason games ay gaganapin sa Chase Center, kaya magkakaroon agad ng pagkakataon ang Dub Nation na makita ang bagong anyo ng Warriors. Kung pagbabatayan ng kasaysayan, maganda ang naging performance ng Warriors kontra Lakers sa preseason. Meron silang 6-2 record laban sa Los Angeles. Kasama pa rito ang napakalaking 58-point blowout victory noong 2024, isa sa pinakamalalaking panalo sa preseason history ng dalawang koponan. Kung sakaling suot na ni LeBron ang Warriors jersey, mas lalo pang magiging espesyal ang laban na ito. Hindi lang fans ang naiinip, maging ang NBA mismo ay naghihintay na sa desisyon ni LeBron James. Ayon kay NBA Commissioner Adam Silver, hindi pa nila tuluyang ma-finalize ang buong regular season schedule dahil nakadepende rito ang magiging desisyon ng liga. Sinabi ni Silver na kung saan maglalaro si LeBron ay makaapekto sa schedule. Gusto ko na sana siyang magdesisyon para matapos na namin ang paggawa ng schedule. Pati raw ang mga TV networks at mga koponan ay naghihintay na rin. Dahil siguradong maaapektuhan nito ang opening week, Christmas Day games, national TV matchups at iba pang malalaking schedule ng NBA. Sa Fanatics Fest, muling ipinaliwanag ni LeBron kung ano ang pinakamahalaga sa kanya. Hindi lang pera, hindi lang lokasyon, kundi isang organisasyong may championship habits. Ayon kay LeBron, gusto kong makipagkumpetensya sa pinakamataas na antas at mapunta sa isang organisasyong may parehong championship mindset. At iyan mismo ang patuloy na ipinagmamalaki ng Golden State Warriors. Sa nakalipas na mahigit isang dekada, nakapagkampiyon sila ng 4 na beses at nananatiling isa sa mga pinakamatagumpay na organisasyon sa NBA. Maraming NBA insiders ang nagsasabing malapit nang matapos ang free agency saga ni LeBron. Ngunit hanggang ngayon, wala pa ring opisyal na anunsyo. Habang tumatagal ang paghihintay, lalong umiinit ang usapan kung saan siya maglalaro sa susunod na season. At isa pa rin sa mga koponang patuloy na binabantayan ang Golden State Warriors. At ngayon, mukhang mas lumalakas pa ang posibilidad ng pinapangarap na reunion ni Klay Thompson at ng Golden State Warriors. At ang dahilan, isang malaking trade ng Dallas Mavericks na maaaring tuluyang magbukas ng pinto para sa pagbabalik ng dating Splash Brothers sa Bay Area. Posible na nga bang matapos ni Klay ang kanyang NBA career kung saan nagsimula ang lahat? Nagulat ang maraming NBA fans matapos makuha ng Dallas Mavericks ang dating number 1 overall pick na si Zachary Risacher mula sa Atlanta Hawks. Bagamat hindi pa naaabot ni Risacher ang inaasahang antas ng isang first overall pick, isa pa rin siyang batang wing na may malaking potensyal. Noong nakaraang season, nagtala siya ng 9.6 points per game habang tumitira ng halos 37% mula sa 3-point line. Ano ang ibig sabihin nito para kay Klay? Dito nagiging interesante ang sitwasyon. Sa edad na 36, hindi na bahagi si Klay Thompson ng long-term future ng Dallas. Sa katunayan, matagal nang lumalabas ang mga ulat na isa siya sa mga posibleng i-trade ng Mavericks ngayong off-season. At ngayon na dumating si Risacher, mas dumami pa ang dahilan para maging expendable si Klay. Isa pang malaking dahilan, meron ng 16 players ang Mavericks na may kontrata para sa susunod na season. Samantalang 15 lamang ang maximum roster limit. Ibig sabihin, kailangan nilang magbawas ng isang manlalaro. At ayon sa mga ulat, 2 pangalan ang madalas lumabas, si Klay Thompson at si Daniel Gafford. Kung tuluyang humiwalay si Klay sa Dallas, maraming naniniwala na ang Warriors ang pinakaangkop na destinasyon, hindi lang dahil doon siya naging alamat,
kundi dahil kailangan din ng Golden State ng isa pang elite shooter matapos mawala sina Buddy Hield at posibleng si Seth Curry. Bagamat hindi na siya ang dating all-star scorer, nanatili pa rin siyang isa sa pinakamahusay na shooters sa NBA. Noong nakaraang season, tumira siya ng 38.3% sa 3-point line sa mataas na volume. Eksaktong klase ng shooting na kailangan pa rin ng Warriors. Kung sakaling bumalik siya sa Golden State, hindi na siya kailangang maging second option. Hindi na rin kailangang maglaro ng mahigit 35 minuto gabi-gabi. Mas magiging epektibo siya bilang veteran shooter mula sa bench. Mga 18 hanggang 22 minuto kada laro. Fresh ang katawan, mas malinaw ang role, at maaari pa rin siyang maging malaking sandata sa playoffs. At yan ang mahahalagang balita ngayong araw. At bago matapos ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like, subscribe at click ang notification bell para updated ka pa sa mga susunod pang NBA updates. Peace out!